Naranasan mo na bang makarma sa mga nagawa mong pagkakamali? Naranasan mo na bang pagdusahan ang isang bagay na natukso ka lamang gawin? Sabi nga nila, lahat daw ng kasalanan merong katumbas na parusa. Hello sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. At syempre dahil katulad pa rin kahapon ang suot ng inyong Mama Mia, ibig sabihin, isang araw lang po natin itong na-record. Kaya ayan, pause pa rin ang ating boses. Pero medyo parang okay na, no? Parang nakakaraos na. Kahit kahapon inubo ako, ewan ko ngayon. Anyways, wag na nating patagalin ito bago pa tayo ubuhin ulit. Umpisahan na natin ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano nagsimulang mawasak ang buhay ko. Dear Mama Mia, ang kwentong ito ay kwento po kung paano ako nagkamali at kung paano napakalaking parusa ang natanggap ko sa isang malaking pagkakamali na yon. Siguro uumpisahan ko ang kwento ko sa simula, kung saan inosente lang ang lahat, kung saan inosente pa ako at nangangarap. Itago niyo po ako sa pangalang Miguel, isang simpleng lalaking merong maayos na trabaho sa isang maliit na opisina. Tahimik ang buhay ko. Masaya ang love life ko kasama ang kasintahan kong si Danica. Matagal na rin kaming magkasintahan ni Danica, Mama Mia. Matagal na kaming magkakilala. Actually, schoolmate kami nung high school. Hindi naman kami nagkaroon ng relasyon nung high school pa kami. Pero nung magkita kami sa isang reunion at pareho kaming single, dun nag-umpisa ang aming non-stop communication. Araw-araw kaming magka-text, araw-araw kaming magkatawagan, hanggang sa nag-umpisa na rin kaming mag-date dalawa. Hanggang sa niligawan ko siya at hindi rin naman niya ako binigo. Naging kami, Mama Mia. At simula nung naging kami ay tila nagkaroon ng panibagong kulay ang aking mundo. Hindi ko first girlfriend si Danica. Pero siya ang iniisip kong magiging huli kong girlfriend. Oo, Mama Mia. Simula nung naging kami, inisip ko nang si Danica ang mapapangasawa ko. Siya ang magiging nanay ng mga anak ko. Mahilig kaming dalawa na maglakad-lakad sa park tuwing hapon. Manood ng sine tuwing weekend, kumain at mag-explore ng mga bagong bukas na kainan, o kahit simpleng mag-usap lang tungkol sa mga pangarap namin sa buhay. Pero Mama Mia, may isang tao na parang nagtatago sa anino ng aming kaligayahan. Ang pinsan ni Jessica. Siya si Honey. Mama Mia, hindi ko inaasahan na ang pagkakakilala naming dalawa ni Honey ay ang magbabago sa relasyon naming dalawa ni Danica. Nagkakilala kami ni Honey nung dalhin ako ni Danica sa birthday ng tatay ni Honey.
Kilala ko naman ng mga magulang at mga kapatid ng girlfriend ko. Ang totoo niyan ay tanggap nila ako. Masaya ako sa feeling ng girlfriend ko. Lalo pa Mama Mia kapag sinasama niya ako sa mga family gatherings nila. Tanggap ako ng kanyang pamilya. Masaya ako. Dahil kung tutusin, halos walang komplikasyon ang aming relasyon. Ang hindi ko alam, yung imbitasyon pala mula sa kanyang pinsan ang magbabago ng lahat. Babe, free ka ba sa Saturday? Tanong niya sa akin. Oo naman babe. Alam mo namang day off ko yun, di ba? Bakit? Magdi-date tayong dalawa? Pwede naman babe. Pwede mo matawag na date pero gusto ko sanang ipakilala kita sa mga pinsan ko sa side ng papa ko. Bakit? Anong meron? Meron kasi akong pinsan na magbi-birthday yung papa niya. Tinawagan niya ako at iniimbitahan. Sabi niya, dalhin ko raw yung boyfriend ko. Ano, game ka ba babe? Oo naman, pero hindi ba nakakahiya dyan? Ano ka ba? Anong nakakahiya? Hindi no. Sige na, sumama ka na. Okay, sige. Sa Sabado. Mama Mia, mabilis na lumipas ang araw. Dumating ang araw ng Sabado. Sinundo ko si Danica sa bahay nila. Hindi makakapunta ang kaniyang mga magulang dahil parehong may trabaho. Ang mga kapatid naman ni Danica ay ayaw sa mga pinsan nila sa kanilang father's side. Kaya kaming dalawa lang ang umalis. Sakay sa motor ko ay binaybay namin ang medyo malayong lugar ng kaniyang pinsan. Halos isa't kalahating oras kaming bumiyahe. Hanggang sa makarating kami sa isang lugar na maraming mga magagandang bahay. At isa sa magandang bahay na naroon ay ang bahay ng pinsan niya. Agad na sumalubong sa amin ang isang babaeng matangkad, balingkinitan ng katawan, maliit ang mukha, at straight ang mahabang buhok. In short, maganda siya Mama Mia. Pero syempre, para sa akin, mas maganda pa rin si Danica. Insan, buti naman nakarating ka. Bati nito kay Danica. Oo, syempre. Ayaw mong pamayag na hindi ako makarating eh. Kasi naman ang tagal na nating di nagkita. Insan. Si Miguel nga pala, boyfriend ko. Miguel, si Honey. Yung pinsan kong nag-imbita sa atin dito. Hi. Nagulat ako nung agad na lumapit sa akin yung Honey at bumeso sa akin Mama Mia. Parang wala naman lang yun sa girlfriend ko. Naunang pumasok si Honey. Hinawakan ko ang girlfriend ko at sa tingin pa lang ay alam na niya ang ibig kong sabihin. Nako, ganun lang talaga yun. Palibasa, liberated yun eh. Yaan mo na, sabi niya sa akin. Yun naman talaga ang kinabibiliban ko sa girlfriend ko. Hindi siya selosa Mama Mia. Wala lang sa kanya yung pagbeso sa akin nung kanyang pinsan. Mama Mia, sa totoo lang, matangkad si Honey, maganda at may natural na karisma na siguro nakakaakit sa kahit na sino. Lagi siyang may ngiti at may mga kwentong nakakatawa. Bukod yata sa pagiging maganda niya, outspoken at outgoing din siya. Kaya marami talaga ang maa-attract sa kanya. Kaya lang Mama Mia, sa hindi ko maintindihang dahilan, meron akong nararamdamang kakaiba kay Honey. Hindi yung pagnanasa ha, hindi yung iniisip ninyo na naseseksihan ako o nagagandahan. Parang may hindi siya magandang aura.
Sinabi ko naman yun kay Danica nung nakauwi kami. Kaya lang Mama Mia, sabi ni Danica ay ganun lang talaga yung pinsan niya. Nako ikaw, baka naman nagiging judgmental ka ha? Baka naman inisip mo yung mga sinasabi ng mga kapatid ko tungkol sa mga pinsan namin sa father side. Huwag mo nang isipin yun. Mabait yun si Honey. Kaidaran ko yun. Sabi ni Danica sa akin. Kaya nagkibit balikat na lang ako Mama Mia. Matapos ang isang linggo, binalita sa akin ni Danica na magkikipagkita daw si Honey sa amin kasama ng boyfriend nito. Habang nasa kainan kami ay tumayo si Honey dahil magsi-CR daw siya. Eto namang si Danica ay sumama sa kanya. Pagkatapos yung boyfriend ni Honey ay tumayo din dahil sumagot ng tawag. Naiwan ako sa mesa namin. Ilang sandali pa ay nakabalik na agad si Honey. Si Danica, tanong ko. Andun pa sa CR, nakalinya, kasi ang daming tao sabi niya. Umupo siya sa harap ko. Miguel, ganyan ka ba talaga palagi? Bakit parang lagi kang seryoso? Marunong ka bang mag-enjoy? Tanong niya sa akin habang magkaharap kaming dalawa. Ang kaniyang mga mata ay nakikipagtagisan ng titig sa akin. Hindi ko maintindihan Mama Mia, pero parang naaasiwa na naiilang ako sa mga titig na yun ni Honey sa akin. Hindi pa ako nakasagot ay bumalik na ang boyfriend niya. Mama Mia, yung boyfriend ni Honey ay parang iba din ang aura. Parang napilitan lang siyang makipagkita sa amin. Nung bumalik na ang girlfriend kong si Danica, ay nagpaalam na yung boyfriend ni Honey sa amin. Pinipigilan pa siya ni Honey pero ayaw nito. May lakad pa raw ito. Nakita ko pang nakakainis ang tingin niya kay Honey. Nakita ko ang inis sa kanyang mga mata nung tingnan niya ang girlfriend niya. Kaya walang nagawa si Honey, hindi ang tumayo na rin at sumama sa kanyang boyfriend. Nung makalis sila ay wala kaming ibang pinag-usapan ni Danica kundi silang dalawa. Alam mo, parang may kakaiba dun sa boyfriend ni Honey, no? Tanong ni Danica. Napansin mo rin? Oo Parang yung pinsan ko yung parang alipin sa kanila. Parang sumusunod lang si Honey. Kaawa naman yung pinsan ko. Mama Mia, ito naman talaga aging bilib ako sa girlfriend ko. Napaka maunawain, napaka maawain, napaka mabait. Kaya nga, mas lalo akong nai-in love sa kanya Lumipas pa ang mga araw, hindi na namin nakakasama si Honey at ang boyfriend niya. Siguro nga, asiwa sa amin o ayaw sa amin ng boyfriend ni Honey. Wala na rin naman sa akin yon dahil kakakilala ko pa nga lang naman kay Honey. Hanggang sa lumipas ang ilang araw. Biglang tumawag sa akin si Danica. Babe, sorry cancel muna tayo sa dinner natin mamaya. Pupuntahan ko kasi si Honey. Ayos lang yun babe, pero bakit? May nangyari ba? Oo break na ata sila nung kanyang boyfriend. Kasi parang iniwan yata siya. Gusto niyang makipagkita. Sige babe, sige okay lang. Kailangan ka ng pinsan mo. Kaya okay lang. Mama Mia, sa gabing yun ay hindi ako mapakali. Kasama ni Honey ang girlfriend ko. Pero ewan ko, pakiramdam ko ay wala akong tiwala sa kanya. Hanggang sa mag-aalas 11 na noon, nung nag-text sa akin ng girlfriend ko. Pwede ko raw ba silang sunduin kasi nasa bar daw sila.
At lasing na raw si Honey kahit na 11:00 pa lang noon. Agad akong humiram ng kotse sa kuya ko. Wala kasi akong kotse, Mama Mia. Motor lang po ang meron ako at hindi naman kami kakasyang tatlo. Lalo pat lasing na raw si Honey. Pumayag naman ang kuya ko dahil wala siyang lakad. Agad ko silang sinundo dun sa bar na sinabi sa akin ni Danica. Pagdating ko ay lasing na nga si Honey. Kung ano-ano nang sinasabi. Hinulungan ko si Danica na akayin ng kaniyang pinsan papunta sa kotse. Mama Mia, sa totoo lang, nung pinapasok na namin si Honey sa loob ng kotse, hindi napansin ni Danica, pero hinalikan ako ni Honey sa pisngi. Nagulat ako. Napaigtad ako noon. Hindi ko lubos maisip na magagawa iyon ni Honey sa akin. Pero inisip ko na lang na siguro dala iyon ng kaniyang kalasingan. Habang nagdadrive ako ng kotse, ay paulit-ulit na naglilitanya itong si Honey. Buti pa tong pinsan kong si Danica. Kahit di naman masyadong kagandahan, napakagwapo ng boyfriend. Tapos malalahanin pa. Hot pa. Tawang-tawa naman si Danica. Kung ano-ano nang sinasabi ng pinsan ko na yan. Yan mo na lang babe ha. Huwag ka na lang mailang. Hanggang sa makarating kami sa tinutuluyan ni Honey at kumatok kami dun sa landlady. Buti na lang at gising pa ito. Inalalayan namin si Honey papasok sa loob. Mama Mia, nung nakapasok na ito sa kaniyang apartment ay pumunta ng kusina ang girlfriend kong si Danica. Kukuha daw siya ng tubig at saka ng face towel para mapunasan niya ang kanyang pinsan. Habang ako naman ay naiwan dun sa sala kung saan ay nakahiga sa sofa si Honey. Biglang hinawakan ni Honey ang kamay ko. Tinitigan niya ako. Yung titig na nakakaakit. Yung titig na para bang sinusubok ka. Inisip ko na lang na dala iyon ng kalasingan. Buti na lang at nakabalik ulit si Danica. Agad kong inagaw ang kamay ko kay Honey at tumayo ako. Babe, tulungan mo naman ako. Pasok natin sa kwarto si Honey. O sige babe, alika. Kaya mo na yan. Payat naman yang pinsan ko eh. Ako magdadala nitong bimpo tsaka nitong maligamgam na tubig. Wala akong ibang nagawa kundi ang buhatin si Honey. Mama Mia, si Honey naman ay tila lumalabas din ng kalandian nung mga panahon na yon. Siguro dala ng espiritu ng alak. Hinawit niya ang kaniyang mga kamay sa aking leeg na para bang bago kaming kasal na papasok sa aming hotel room. Nung ibinaba ko na siya, ay pasimple na naman niyang hinalikan ng aking pisngi. Buti na lang at hindi nakatingin sa amin si Danica. Pagkatapos noon ay inayos na ni Danica ang pinsan niya at ako naman ay lumabas. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Nakaramdam ako ng kakaibang init. Oo, Mama Mia. Mahal ko po ang girlfriend kong si Danica. Pero lalaki lang din ako. May mga pagkakataon din, gaya ng mga ganitong klasing panahon, na naaakit din ako lalo pat tinutukso ako ng isang magandang babae. Pilit kong iwinawaglit iyon sa aking isipan. Pilit kong wag isipin. Makalipas ang halos 1 oras ay lumabas na si Danica. Ayos na raw si Honey. Gusto mo ba ihatid na kita sa inyo? Oo. Sandali lang babe ha. Ibabalik ko muna to sa kusina. Ayos na yan si Honey. Ganyan lang talaga yan kapag nalalasing. Pagkatapos Mama Mia, nung bumaba na kami at sumakay na sa kotse,
ay hindi ko napigilan ang aking sarili at siniil ko ng halik si Danica. Nagulat siya. "Oh, ano nangyayari sa'yo?" tanong niya. "Wala. Proud lang ako dahil ang bait-bait mo." Hindi naman kasinungalingan yon. Totoo naman talagang proud ako sa kabaitan ng girlfriend ko. Kaya lang, hindi lang yun ang dahilan kung bakit ko siya siniil ng halik. Ang totoo, hindi ko na napipigilan ang sarili ko, Mama Mia. Pagkatapos nun, ay umuwi na kami sa kanila. Pero Mama Mia, sa kotse ay hindi ko napigilan ang aking sarili at siniil ko ulit siya ng halik. Halos mawalan na kami ng kontrol noon. Halos mabuksan ko na ang lahat ng botones ng blouse niya. Kung hindi pa sana bumukas ang ilaw sa kanilang garahe ay hindi kami matatauhan. Papa pala niyang nagbukas. Dali-daling inayos ni Danica ang kanyang sarili. Pagkatapos noon ay bumaba na siya. Bumaba din naman ako para magbigay galang sa kanyang ama. "Magandang gabi po, Tito." "Oh, ginabi na kayong dalawa?" "Ah, hindi. Madaling araw na pala. Bakit ngayon lang kayo?" "Papa, si ano kasi, honey. Kailangan pa naming asikasuhin. Ayun, naglasing na naman." "Yan talagang pinsan mo." "Sige na, pamasok ka na sa loob. Salamat sa paghatid mo, ha, Miguel." "Walang anuman po yun." Pag-uwi ko sa bahay ay hindi pa rin malis-alis ang init sa aking katawan. Kaya wala akong nagawa kundi ipalabas iyon ng sarili ko lang ang gamit. Mama Mia, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang may kung anong magnet si Honey. Pagkalipas pa ng ilang araw, lagi naming kasama si Honey sa kahit saan kami pumunta. Kapag nagdi-date kaming dalawa ni Danica, ay laging tumi-third wheel itong si Honey. Ang rason ni Danica sa akin, gusto lang daw magliwaliw ng kanyang pinsan. Kasi daw, nalulungkot pa rin daw ito sa nangyaring hiwalayan nila ng kanyang boyfriend. Mama Mia, naiinis na ako sa pagsama-sama ni Honey sa amin. Hindi naman sayaw kung tulungan ng pinsan ng girlfriend ko. Kaya lang Mama Mia, ang ayaw ko talaga yung mga titig niya. Yung titig niya sa akin na tila ba sinusukat ako. Yung titig niya sa akin na tila ba may ibang meaning. Pero hindi ko naman masabi kay Danica dahil ayokong ma-disappoint sa akin ng girlfriend ko. Hindi ko masabi sa kanyang ayokong sumasama-sama sa amin ang kanyang pinsan. Hanggang sa isang araw, umuulan noon ng malakas. Tumawag sa akin si Danica. "Hello babe? Babe, out ka na ba sa work mo?" "Oh babe, bakit? Papasundo ka ba?" "Hindi babe, di pa kasi ako out eh. Marami pa kasi kaming kailangang tapusin. Tapos, baka mag-overtime din ako ngayon." "Ano babe, may ipapakiusap lang sana ako." "Ano yun babe?" Si ano kasi, si Honey. Pwede mo ba siyang samahan ngayon? Sabi gusto niya raw puntahan yung mga lugar na dati nilang pinupuntahan nung boyfriend niya. Ngayon talaga babe, yung lakas-lakas ng ulan. Babe, pagbigyan mo na. Alam mo naman yung pinsan ko, masyado yung spoiled. Kung hindi mo yun sasamahan, aalis pa rin yun. At hindi naman ako mapapakali, baka kung anong mangyari dun. Mama Mia, kahit kinakabahan, aaminin ko pong may bahagi sa puso at sa katawan ko na tila na-excite. Sa isiping kaming dalawa lang ni Honey ang magkasama.
Pero iminaglit ko yon. Mahal ko si Danica. Siya ang girlfriend ko. Kaya marapat lamang na wag ako mag-isip ng ganon sa kanyang pinsan. Pinuntahan ko nga si Honey. At gaya nga nang sabi sa akin ni Danica, pinuntahan namin yung mga lugar kung saan sila madalas mag-date ng kanyang ex. Pagkatapos, umiiyak na naman siya. Ang tagal-tagal namin sa mga lugar na yon. Nag-a-update naman ako kay Danica. Si Danica naman kung minsan ay hindi nakaka-reply kasi marami nga siyang ginagawa sa opisina. Hinahayaan ko na lang, Mama Mia. Hanggang sa pauwi na kaming dalawa ni Honey. Pagdating namin sa apartment niya, ay bigla niya akong inaya sa loob. Ayos lang ako, uuwi na ako. Nako, mas lalong lumakas yung ulan, tapos kumikidlat. Ayoko naman na may mangyaring masama sa'yo, baka sisihin pa ako ng pinsan ko eh. Honey, ayos lang talaga, walang magiging problema. Sige na, huwag ka nang mahiya, Miguel. Parang pinsan na rin kita at bilang pasasalamat ko na lang din sa'yo dahil sa patience mo sa akin. Alam mo, kung sana katulad mo lang yung boyfriend ko, masaya sana siguro ang buhay ko. Masaya siguro sana ang love life ko. Kaya naman, Mama Mia, pinagbigyan ko na lang siya. Pumasok na lang ako sa loob ng kanyang apartment. Siya naman ay nagpaalam sa akin at ang sabi, magbibihis daw muna siya. Pumasok siya sa kwarto. Natagalan siya. Paglabas niya ay nakasuot lamang siya ng maiksing cotton short at isang spaghetti strap na cotton din na upper. Parang wala nga siyang suot na bra sa loob. Bagong ligo din siya. Basa ang kanyang buhok at napakabango, amoy sabon. Ewan ko kung binibiro kami ng kapalaran nung gabing yon. Lalo pang lumakas ang ulan. Tumayo si Honey. Pumunta sa refrigerator at nung bumalik siya ay may dala na siyang mga alak. Uy, hindi ako iinom ha, sabi ko. Ano ka ba? Konti lang. Malamig ang panahon. Para naman mainitan ang pakiramdam natin. Hindi naman ako mabilis malasing. Kaya pumayag ako, Mama Mia. Sabi ko konti lang dahil magdadrive pa ako pauwi. Tumango naman si Honey. Habang nag-iinuman kami, ay kwento siya ng kwento sa akin ng kung ano-ano. Tungkol sa kabataan niya, tungkol sa mga nagiging boyfriend o naging boyfriend niya. Hanggang sa, Mama Mia, hindi ko na namalayan. Lumalim na pala ang aming usapan. At dumami ng dumami na pala ang alak na nailagay ko sa aking lalamunan. Hindi ko na naiwasan na nalasing na ako. At yung usapan namin ay napunta na sa mga green jokes. Hanggang sa ang green jokes, Mama Mia, ay napunta na sa usapang sex life. Kwento niya sa akin ang lahat ng escapade niya. Tinanong niya rin ako sa mga escapade ko. Naikwento ko sa kanya ang tungkol sa mga adventure namin ng pinsan niya. Humahagikik naman siya sa kakatawa. Hindi ko namamalayan na napalapit na pala kami sa isa't isa. Di ko alam kung sinong unang lumapit, kung ako ba o siya. Naramdaman ko na lang ang bulta-bultahing kuryente nung magdikit ang mga paa namin. Honey, masyado yata tayong malapit. Natatandaan kong sabi ko sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba?
Tanong niya sa nakakaakit na boses. At nung tingnan ko ang kanyang muka ay mapang-akit na ang kanyang mga mata. Mamula-mula na rin ang kanyang pisngi, dala siguro ng alak. Hanggang sa sinunggaban ko na ng halik ang mga labi ni Honey. Mama Mia, hindi ko na alam ang ginagawa ko noon. O siguro alam ko, pero hindi ko na makontrol. Si Honey din naman ay hindi ako pinigilan. Bagkus ay lalo pa niyang idiniin ang kanyang katawan sa akin. Hinatawag pa niya ng paulit-ulit ang aking pangalan kasabay ng halingging at mga ungol. Nagsasalita pa siya ng mga bastos na salita na imbis na madisappoint ako ay tila lalo pang nag-init ang katawan ko. Hanggang sa hindi na nga namin napigilan ang aming mga sarili. Doon mismo sa sala, Mama Mia. Doon mismo may nangyari sa aming dalawa sa pinsan ng girlfriend ko. At natatandaan ko ay sumisigaw pa si Honey. Sumisigaw at sinisigaw ang pangalan ko. Sinasabihan niya ako na ang galing-galing ko raw. Kung ang girlfriend kong si Danica ay tahimik kapag may nangyayari sa aming dalawa, kabaliktaran naman kay Honey. Para siyang cheering squad, Mama Mia, na parang mas nagpapadagdag ng aking pagkalalaki. Dahil paulit-ulit niyang sinasabi na ang galing-galing ko. Kaya lalo akong ginanahan. Paulit-ulit na may nangyari sa amin hanggang sa pareho kaming nakatulog. Nagising na lang ako na masakit ang ulo ko at ang tenga ko dahil sa isang malakas na sigaw. Tumambad sa harapan ko nung iminulat ko ang mga mata ko ang muka ng girlfriend kong si Danica. Pagkatapos, Mama Mia, ay naramdaman kong may taong nakayakap at nakapatong sa akin. Hubad na katawan ng isang babae. Tsaka pa nanumbalik sa akin at sa aking alaala ang lahat ng mga nangyari. Halos mahulog si Honey nung mapabalikwas ako ng bangon. Ewan ko. Hindi ko alam. Siguro hindi nailak ni Honey ang pinto. Kasi nakapasok agad si Danica. Mama Mia, sumisigaw at umiiyak si Danica. Si Honey naman noon ay tulala. Lalo na ako. Tulala din ako sa mga nangyari dahil hindi ko akalain na magagawa ko ang ganon. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin ang ganon, Mama Mia. Nung nakatayo ako ay agad kong na-realize na wala pa pala akong kahit na anong saplot. Tumalikod na si Danica. Tumakbo palayo. Ako naman ay dali-daling nagbihis. Hindi ko na nga alam kung naisuot ko ba ng maayos ang brief at ang pantalon ko eh. Pati na rin ang t-shirt ko. Kasi ang gusto ko lang noon ay sundan ng girlfriend ko. Huwag kang lumapit sa akin. Walang iya kayo. Sabi ni Danica nung maabutan ko siya. Babe, bayaan mo naman akong mag-explain, please. At anong i-explain mo, ha? Na hindi nyo sinasadya? Babe naman, hindi ko naman talaga sinasadya eh. Nalasing lang ako. Pucha namang rason yan, no? Miguel, ano ka ba kapag nalasing ka, ha? Nawawala ka ba sa sarili? Ganun ka ba? Tumahimik ako, Mama Mia. Tahimik na tahimik.
Miguel, tapos na tayo. Babe, wag naman ganun. Ikaw ang mahal ko. At ano sa tingin mo ha, Miguel? Papayag akong magiging tayo pa rin? Habang may nangyari sa inyong dalawa ng pinsan ko? Anong gusto mo? Kaming dalawang magpinsan? Tutuhugin mo? Hindi naman sa ganun, Danica. Alam mo namang wala kaming relasyon ni Honey. Hindi ko siya mahal. Sa tingin mo maniniwala ako, Miguel? Pagkatapos kong masaksihan ang ginawa ninyong dalawa, sa tingin mo maniniwala ako? Mama Mia, hindi ko na maintindihan noon ang sarili ko. Halos sinabunutan ko na ang sarili ko para mai-explain ko lamang kay Danica na hindi ko sinasadya ang lahat. Pero hindi naniwala ang girlfriend ko. Wag na wag mo akong susundan, sabi niya. Pagkatapos nun ay umalis siya. Sinundan ko pa rin siya, pero sabi niya, kapag sinundan ko pa rin siya, ay pagsisisihan ko. Inisip ko na lang, Mama Mia, nabibigyan ko na lang muna ng space ang girlfriend ko para makapag-isip, para may process ang lahat. Sige, lalayo muna ako. Pero tandaan mo, Danica, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba. Naghihintay ako kung kailan mo ako papatawarin, kung kailan mo ako kakausapin. Aantayin kita, babe, sabi ko at umalis na sa kanyang harapan. Lumipas ang mga araw. Hindi kumontak sa akin si Danica, pati rin si Honey, Mama Mia. Paulit-ulit kong nire-replay sa utak ko ang mga nangyari. Paulit-ulit kong sinasabi sa utak ko na kung sana umuwi lang ako nung gabing yon. Kung sana hindi ako nagpadala sa tukso. Kung sana hindi ako nagpadala sa imbitasyon ni Honey. Wala sanang gulo ngayon. Hindi sana ako kinamumuhian ng babaeng mahal na mahal ko ngayon. Maniwala ka man sa hindi, Mama Mia. Si Danica po ang mahal ko. Siya lang po ang nag-iisang laman ng puso ko at wala nang iba pa. Pero, paano ko aayusin ngayon to? Paano ko aayusin ang relasyon namin kung nakita niya mismo akong nakahubad, kayakap at kapatong ang kanyang sariling pinsan? Unti-unti kong tinanggap sa sarili ko na baka hindi na talaga ako mapatawad ni Danica. Pero kahit ganon, Mama Mia, ay hindi pa rin ako sumuko. Tinitext ko pa rin siya. Chinachat ko pa rin siya. Hanggang sa 2 linggo ang lumipas matapos niya kaming mahuli ni Honey. Nag-text siya sa akin. Magkita daw kami at kailangan naming mag-usap. Tuwang-tuwa ako. Dahil sa totoo lang, ilang araw na rin akong hindi makatulog ng maayos. 2 linggo na rin akong walang maayos na kain. Walang ayos-ayos sa sarili ko. Mama Mia, hanggang sa nagkita na kaming dalawa. Nung nagkita kami ay agad ko siyang niyakap pero hindi niya ako niyakap pabalik. Babe, buti naman at nakipagkita ka na. Miss na kita. Nandito ako para marinig ko ang explanation mo. Tignan natin kung matatanggap pa kita. Sinimulan ko mag-explain. Wala akong itinago, Mama Mia. Liban na lang syempre dun sa mga maiinit na sandali na pinagsaluhan namin ni Honey. Pati na rin yung sandali, Mama Mia,
nung mga pahapyaw na paghalik sa akin ni Honey nung lasing siya at magkasama kaming tatlo ni Danica. Babe, dahil lang talaga sa alak yun. Kung hindi naman siguro kami uminom, wala namang mangyayaring ganun eh. I'm sure pati si Honey, pati siya, hindi din niya iniisip na magkakaganito. Babe, isang beses lang yun. Promise, isang beses lang yun. Mia. Hindi ko malaman kung papatawarin ako ng girlfriend ko pero lumuhon ako sa harap niya. Kahit maraming tao, akala nga ng iba ay nagpo-propose na ako. Tumayo ka dyan, Miguel. Nakakahiya ka. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo ako mapapatawad. Oo na, sige na. Pinapatawad na kita. Tuwang-tuwa ako, Mama Mia. Dahil sa wakas, pinatawad na rin ako ng girlfriend ko. Agad ko siyang niyakap. Pero hindi pa siya yumakap sa akin pabalik. Huwag munang ganyan, Miguel. Huwag muna tayong pumunta sa mga pisikal na bagay. I'm sorry, babe. Hindi ko alam pero hindi ko pa kaya. Hindi ko alam kung kailan ko kakayanin. Di mo rin naman siguro ako masisisi, di ba? Kasi naabutan ko kayong dalawa eh. Nakita ko kayong dalawa. Hubot-hubad. Oo, babe. Hindi naman kita mamadaliin. At araw-araw kong papatunayan sa'yo na nagsisisi ako sa mga nagawa ko. Na hindi ko sinasadya ang lahat ng yun. Mama Mia, kahit na medyo nakaka-frustrate dahil hindi ko man lang mahawakan o mahalikan ng girlfriend ko, ay tinanggap ko na lang yun. Kasalanan ko din naman kung bakit nagkaganon eh. Kasalanan ko kung bakit hindi na muna ako magawang yakapin ni Danica, na hindi na muna niya ako magawang halikan, na hindi na muna niya ako magawang tanggapin ng kanyang katawan. Ayos lang yun. Ang importante, nagkabalikan kami. Ang importante, pinatawad niya ako. Ang importante, may tsansa akong patunayan sa kanya na siya lang ang mahal ko. Matapos ang araw na pinatawad niya ako, araw-araw kong nililigawan ulit ang girlfriend ko. Araw-araw may pa-flowers ako sa kanya. Araw-araw may pinapadala akong pagkain sa opisina niya. Araw-araw ko siyang hinahatid sundo. Araw-araw kong sinasabi na mahal ko siya. Akala ko, Mama Mia, wala nang magiging problema pa. Akala ko tuloy-tuloy nang magiging maayos ang lahat. Hanggang sa isang araw, nag-ring ang cellphone ko. Pangalan ni Honey ang rumehestro. Hindi ko pa pala na-delete ang numero niya sa cellphone ko. Ayokong sagutin. Ayokong magkaroon ulit ng panibagong problema at komplikasyon. Kaya inignore ko ang tawag niya, Mama Mia. Pagkatapos ng 4 na tawag, ay dinilit ko na ang number niya. Blinak ko na para hindi na siya makatawag sa akin. Pag-uwi ko ng bahay, pagkatapos kong ihatid ang girlfriend ko nung gabing yon, ay may notification sa cellphone ko. Sabi, meron daw nag-message request sa akin. Tinignan ko yun, Mama Mia. Mukha ni Honey ang rumehestro doon. Kailangan nating mag-usap. May problema. Nireplyan ko siya. Sabi ko, wag na niya kaming guluhin dahil maayos na kaming dalawa ng pinsan niya. Anong gagawin ko dito sa bata sa sinapupunan ko? Nagulat ako sa isang tanong na yon. Yun ang nireply niya sa akin matapos kong sabihin sa kanya na wag na niya akong guluhin. Ano? Kaya naman ng gabing yun ay nakipagkita ako sa kanya.
Kahit na nag-promise na ako kay Danica na hindi na ako makikipagkita. Nakita kami sa isang coffee shop. Doon niya pinakita sa akin ang pregnancy test. Ano to? Bakit? Pwede na bang makita sa pregnancy test? Kahit isang buwan pa lang? Oo, no? Ang tingin mo dyan? Di totoo yan? Honey naman, alam mo namang pagkakamali lang yung nangyari sa atin ah. Hindi natin yun sinasadya. Pero may bunga. Ang tanong, anong gagawin ko dito sa bunga? Gusto mo bang palaglag ko to? Diretsahang tanong ni Honey sa akin. Hindi ako makasagot, Mama Mia. Wala akong makuhang sagot sa loob ko. Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa kanya na oo. Ipalaglag niya. Para wag nang magulo ang mga buhay namin pare-pareho. Hoy, ano na? Anong gagawin ko dito sa bata? Di ko alam. Bahala ka na. Sige, papalaglag ko to. Gawin mo kung anong nararapat. Kung ano sa tingin mo mas makakabuti. Ganun lang ba yun sa'yo, ha? Miguel? Kala ko ba mabuti kang tao? Bakit hahayaan mong may laglag ang batang ito? Honey, alam nating pareho. Hindi kita mahal. Wala tayong relasyon. Pero magkakaanak tayo. Sigaw niya na napatingin ng iilang crew na nandoon. Pwede ba hinaan mo yung boses mo? Miguel, bibigyan kita ng 3 araw. Mag-isip ka kung anong makakabuti sa atin at sa anak mo. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ka makakapagdesisyon, pwes ako ang magdedesisyon para sa atin. Pagkatapos nun ay tumayo na siya at umalis na. Ako naman ay naiwan na nakatanga. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, kung anong mararamdaman ko. Umuwi ako ng bahay nang hindi ko alam kung paano ako nakarating dahil sa totoo lang, tulala ako, Mama Mia. Pagkatapos noon, halos ang bigat-bigat ng katawan ko. Halos ipagdasal ko na sana wag dumating yung pagkatapos ng 3 araw. Pero dumating pa rin. Sa loob ng 3 araw, ay tanong ng tanong sa akin si Danica kung may problema ba ako. Sabi niya, parang may iba daw. Sabi ko lang, busy ako sa trabaho. Hindi ko inamin sa kanya ang totoo dahil hindi ko alam kung paano. Pagkatapos ng 3 araw, tatawagan ko na sana si Honey nang bigla akong may natanggap na mensahe mula kay Danica. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin, Miguel. Panagutan mo ang anak mo kay Honey. Ginulo mo na ang buhay ng pamilya namin. Panagutan mo yon. Mama Mia, halos mapasigaw ako sa mensaheng aking nabasa. Alam na din Danica ang lahat. Alam na niya ang tungkol sa pagdadalang tao ng pinsan niya. At ang mas magulo pa, nung puntahan ko siya sa bahay nila ay wala na siya doon. Hindi na niya ako hinarap. Bagkus ay tatay niya ang humarap sa akin. Kala ko, Miguel, mabait ka. Kaya nga boto ako sa'yo para sa anak ko eh. Hindi ko alam. Mas masahol ka pa pala sa ibang lalaki. Pinsan pa talaga ng anak ko. Panagutan mo yon. Kung ayaw mong mapatay ka ng papa ni Honey. Mama Mia, pagkatapos lang ng 1 araw, may bumisita sa akin sa mismong opisinang aking pinagtatrabahuan. Yun ay walang iba, kundi si Honey at ang mga magulang niya. Ang ama niyang galit na galit ng muka sa akin.
Kailangan nating mag-usap. Nung nag-usap na kami, ay hindi na niya ako tinanong kung ano ang plano ko. Ang agad niyang sinabi ay kailangan ko raw pakasalan ang anak nila. Kasi nakakahiya daw sa kanilang mga pamilya at mga kaanak at mga kakilala. Kung hindi ko raw pala nagutan ang ginawa ko sa anak nila. Pero wala po kaming relasyon ni Honey, sir. Wala nga kayong relasyon. Pero nag-anuhan kayo. Yan. Yan ang kailangan mong bayaran. Yan ang kailangan mong panindigan. Bilang lalaki. Kung hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo, iho. Hindi ko lang guguluhin ang trabaho mo. Guguluhin ko rin ang buhay mo. Pati ang buhay ng pamilya mo. Mama Mia, grabing pagbabanta ang ginawa sa akin ng mga magulang ni Honey. Pagkatapos noon ay tinawagan ko si Honey. Nakipagkita ako sa kanya. Umaasa ako na tulungan niya akong kumbinsihin ang kaniyang mga magulang na huwag kaming padalos-dalos na ipakasal sa isa't isa. Pero hindi ganun ang gusto ni Honey. Tulad ng mga magulang niya, gusto niya ring pakasalan ko siya, Mama Mia. Ano? Bakit kita pakakasalan? Wala naman tayong relasyon. Miguel, sapat na ang batang ito para magpakasal tayong dalawa. Kung ayaw mo, edi sige. Hayaan mo na lang na sirain ng mga magulang ko ang buhay mo. Di kita pipilitin. Hindi niya raw ako pipilitin. Pero sa ginawa nila ng kaniyang buong pamilya, ay wala na rin akong ibang mapagpipilian. Kasi isang gabi, Mama Mia, isang linggo matapos ang naging pag-uusap namin ng mga magulang ni Honey, pag-uwi ko ng bahay ay nagulat na lamang ako nung maraming tao nang nandoon. Nandun ang halos lahat ng kaanak ni Honey maliban na lamang sa pamilya ni Danica. Nandun din ang mga magulang niya, pati si Honey. Nandun din ang mga magulang ko, pati ang mga kapatid ko, ang mga kuya at ate ko. Oh, butit dumating ka na, sabi ng mama ko. Pumunta dito ang mga magulang ni Honey. Bakit di mo sinabi sa amin na nabuntis mo si Honey? Akala namin si Danica ang girlfriend mo. Alam mo naman, yung mga kabataan, may kapusukan. Pero di ba, sumasang-ayon kayo? Hindi dapat hinahayaan na lumaki ang isang batang hindi kumpleto ang kanyang pamilya. Natahimik ang aking ama. Pero, hindi naman siguro mahal ng mga bata ang isa't isa. Hindi natin sila pwedeng piliting magpakasal, sabi ng mama ko. Hindi na sila mga bata. Magti-30 na yung anak ninyo, di ba? Kaya dapat alam na niya na lahat ng ginagawa niya may kaakibat na consequence. At ito yung consequence ng ginawa nilang dalawa ni Honey. Ang anak ko, handa namang pakasalan ng anak ninyo. Hindi nyo naman siguro tuturuan ng anak ninyo na talikuran ng kanyang obligasyon at responsibilidad. Sasagot pa sana ang mama ko, pero pinigilan siya ng papa ko. Tama na yan, Martha. Tama ang mga magulang ni Honey. Kailangan harapin nilang dalawa ang bunga ng kanilang pagkakamali. Nakakahiya na nga na ginalaw ng anak mo ang magpinsan. Mas makakahiya pa kung tatalikuran natin yung responsibilidad niya kay Honey. Pero pa, wala nang pero, Miguel. Pakakasalan mo si Honey sa ayaw at gusto mo. Kung ayaw mo, itatakwil ka namin. Kami ng buong pamilya mo. Mama Mia, sa tanang buhay ko, malapit po talaga ako sa aking pamilya. Yun ang isang bagay na magkapareho kaming dalawa ni Danica.
Malapit din siya sa mga magulang at mga kapatid niya. Kaya hindi ko kakayanin kung itatakwil ako ng buong angkan ko. Kaya naman Mama Mia, wala na akong nagawa. Kasi pinilit ko pa rin naman ang sarili kong kausapin ako ni Danica pero ayaw na talaga niya. Pinilit ko siyang hanapin pero ayaw niyang magpahanap. Gusto ko sana nakausapin siya. Dahil kung papayag lamang siya makikipagtanan ako sa kanya at iwanan namin ang lahat. Pero ayaw na talaga ni Danica sa akin. Kaya ang solusyon na lang na naisip ko, total hindi naman na maaayos ang kung anumang meron sa aming dalawa ni Danica, ay pinakasalan at pinanindigan ko na lang ang pinagbubuntis ni Honey. Mama Mia, ang araw ng kasal naming dalawa ay tila araw ng aking sentensya. Sentensya sa isang malaking pagkakamaling aking nagawa. Ngumiti ka naman, para kang namatayan. Bulong sa akin ni Honey nung pinipicturan na kami ng mga photographer. Pinilit ko ang sarili kong umiti pero hindi ko talaga kaya. Si Honey naman ay ngiting-ngiti. Pagkatapos ng kasal, ay dun kami tumira sa bahay na pinamana ng mga magulang ni Honey sa kanya. Sa kabilang kwarto ako matutulog. Sabi ko, hindi pwede. Pag-asawa na tayo. At saka, ano pa bang inaarte-arte mo dyan, Miguel? Nung gabing may nangyari sa atin, ilang beses din nating pinagsaluhan yun Hindi lang isang beses. Mama Mia, wala akong nagawa. Lalo pat tumira sa amin ang tiyahin na single nitong si Honey. Ang sabi ng mga magulang niya, yung tiyahin daw niya ang tutulong sa amin dahil nagdadalang tao nga si Honey. Single yung tiyahin niya na yon at walang anak o kahit na anong responsibilidad. Kaya ito ang umaalalay kay Honey sa kaniyang pagbubuntis. Kaya wala akong nagawa kundi ang magpatianod sa mga nangyayari. Lumipas pa ang mga buwan hanggang sa pinanganak na nga ni Honey ang panganay naming dalawa. Mama Mia, natuwa naman ako sa anak ko. Pero kahit na nanganak na si Honey, hindi ko pa rin siya magawang mahalin. Hanggang sa mabalitaan ko, 2 taon ang lumipas matapos ang lahat ng gulo, na ikakasal na si Danica. Ikakasal siya sa isang foreigner na nakilala niya sa Singapore. Doon pala siya nagpunta nung lumayo siya sa akin. Nag-abroad pala siya para makalimot. Mama Mia, nung araw ng kaniyang kasal ay lasing na lasing ako. Hindi ko pa rin matanggap sa sarili ko na ikinakasal na sa ibang babaeng pangarap kong maging ina ng mga anak ko. Wala na akong magawa, kundi ang palayain na lang siya. Ang ibigay sa kanya ang kalayaan. Pati na rin ang blessing ko sa kanyang pagpapakasal. Bakit ka lasing na lasing? Dahil ikinakasal ngayon ang pinsan kong si Danica, no? Pwede ba wag mo akong pakialaman? Hoy, para masabi ko sa'yo, Miguel, ako ang asawa mo, ha? Kalimutan mo na si Danica. Bakit ba lahat kayo si Danica ang gusto, ha? Anong sinasabi mo dyan? Simula pagkabata kami dahil magkaidaran kami ni Danica, lagi kaming nakukumpara sa isa't isa. Kesyo si Danica yung mabait, si Danica yung matulungin, si Danica yung marespeto sa mga magulang, si Danica yung matalino. Ako namang mas maganda sa aming dalawa eh. Pero hindi ako na-appreciate ng iba dahil sa buwisit na Danicang yan. Nung marinig ko yun, Mama Mia, ay tsaka ko napagtanto. Inggit. Inggit si Honey kay Danica. Simula pa bata silang dalawa.
Anong ibig mong sabihin? Tapatin mo nga ako, honey. Sinadya mo ba ang lahat, ha? Sinadya mo bang may mangyari sa atin? Sinadya mo bang mabuntis kita? Sinadya mo ba na magkasira kaming dalawa ni Danica? Dahil sa tunod-sunod kong mga tanong, ay hindi nakapagsalita si Honey. Kahit lasing ako, Mama Mia, alam ko ang mukha ng isang taong guilty. At sa pagkakataon na yon, nakita ko ang guilt na rumihestro sa mukha ni Honey. Nung marinig ko marunod niya ang sunod-sunod kong tanong. Ano sinasabi mo dyan? Di totoo yan. Tapatin mo ko, Honey. Sinadya mo ba ang lahat? Dahil sa kalasingan ko, ay nahawakan ko ng mahigpit ang braso niya. Aray ko, Miguel, nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo. Oo na. Sige na. Sinadya kong agawin ka. Dahil, Miguel, gusto kita. Mama Mia, nung umamin si Honey sa akin, ay dun ako napahagulgol ng iyak. Dun ako nalugmok sa sahig. Sinira mo ang lahat. Ang mga pangarap namin ni Danica. Ang pagmamahalan at pagsasama naming dalawa. Doon ay nagwala na si Honey. Wala daw siyang pakialam kung sinira man niya kami. Masaya daw siya na naagaw niya ako kay Danica. Mama Mia, dun ko lang nakilala ng lubusan ang babaeng aking pinakasalan. Isang babaeng walang konsensya. Isang babaeng gagawin ng lahat. Maungusan lamang ang kanyang pinsan. Pero ano pa bang magagawa ko? Gaya ng sabi ni Honey, wala na akong ibang choice. Kasal na kaming dalawa. Kaya ngayon, nakulong kaming dalawa sa isang kasal na walang pagmamahal. Isang kasal na puro away. Kahit dalawa na ang anak namin, dahil laging may nangyayari sa amin tuwing lasing ako, aminin ko, hindi ko pa rin siya mahal. Aminin ko hanggang ngayon, naiisip ko pa rin si Danica, ang babaeng dapat sana ang napangasawa ko, na ngayon ay nasa ibang bansa na sa piling ng kanyang inchik na asawa. Mama Mia, opo, nagsisisi po ako sa mga naging kasalanan ko kay Danica. Pero hanggang pagsisisi na lang ang lahat dahil kahit anong gawin ko, hindi ko na may babalik pa sa dati. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagsisisi at nasasaktan. Miguel. Grabe namang kwento ito, Miguel. Ganun talaga eh, 'di ba? Meron talagang consequence ang lahat ng ating mga actions. And unfortunately, gaya ng sabi ng papa ni Honey, ito yung consequence ng action mo, ng pagpapadala mo sa tukso. Napakasakit lang isipin na ang isang gabing tukso ay panghabang buhay mong pagbabayaran. Pero nandyan ka na eh. Kung ako sa'yo, huwag mo nang parusahan ang sarili mo. Patawarin mo na ang sarili mo. Kung ako sa'yo, you make the most out of what you have right now. Hindi ko alam kung mahal ka ba talaga ni Honey o inagaw ka lang niya talaga dahil sa inggit. Pero kung ano man yan, i-work out nyo na lang yung relationship ninyo kasi andyan na kayo eh, diba? Wala ka na rin namang magagawa kasi si Danica,
masaya na rin naman kasama yung kanyang bagong asawa, yung asawa niya, sama yung kanyang pamilya. Layain mo na siya. Hayaan mo na siyang maging masaya. At ikaw, tigilan mo na ang pagpaparusa sa sarili mo. Tanggapin mo na yan talaga. At kapag tanggap mo na, siguro matututunan mo na rin kung paano sumaya. Kung paano ibalik ang pagmamahal. Hindi man para kay honey kasi baka kinamumuhian mo siya, para na lang sa mga anak ninyong dalawa at para na lang din sa sarili mo. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng isang nakakalungkot at nakakaantig damdamin na kwento ninyong dalawa ng honey mo. At charot, ni Danica. Sorry ha, hindi kita tinutokso. Nagkamali lang talaga. Anyways, thank you so much at naway maging maayos na ang lahat. Naway mapatawad mo na ang sarili mo at papatawad mo na rin si honey sa mga nangyari sa inyo. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon, thank you very much sa inyong pakikinig at panonood. Syempre, masayang-masaya ang inyong Mama Mia dahil lagi pa rin kayong nandyan sa ating mga subscribers, sa ating mga members. Thank you very much. And speaking of members, hello ako sa mga members natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta ditong ating munting channel. Maraming thank you po. Ayan. Hello sa ating mga member na laging nandyan sa atin. Maraming salamat. Kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Diane Martinez, kay Smackdax, kay Benson Boyser, kay Gimaras Girl, kay Colleen Bueno, Rico Sedanco, kay Marlia Guiana Shane, at syempre sa bago nating member na si Mary Ann Heneza. Maraming thank you po. At sa ating mga subscribers na merong mga comments, ayan po ang inyong mga comments at syempre ang inyong mga pa-shoutout. Ayan po, pina-flash na po natin sa ating screen. Maraming thank you talaga sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta. Promise, kahit na hindi matumal ang ating views at syempre matumal din ang, alam nyo na, pero lagi pa rin kayong nandyan, nanonood, nakasuporta, kahit na ang boses ni Mama Mia ay tila hindi si Mama Mia. Maraming salamat pa rin. Grace Otanies, thank you very much. Ayun, hello sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na humihikayat sa inyong mag-share din ng sarili ninyong kwento kung meron kayo. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo00317@gmail.com. Bye-bye, paalam po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo palagi. Mwah! Mahal ko kayo. Ingat!